ginawa niyo, Lolo? Ba't niyo siya pinatay? Pagbabayaran yung ginawa niyo sa kanya. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Bata ka lang at wala kang pinatpat sa akin. Papil ka lang kumpara sa mga nakalaban ko. Sa isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang batang puno ng sigla at kulit. Siya si Kirara. 10 taong gulang, makulit, malikot, pero may mabuting puso. Kasama niya sa buhay ang kanyang lolo na si Lolo Wally, ang pinakamagaling na albularyo sa kanilang lugar. Lolo! Lolo! May dala akong gatas. Sabi ni Mang Pepe, pampalakas daw to. Aba! May dalang gatas ang apo ko ha. Kanina ka pa ba dyan, Kirara? Parang bagyong dumaan ka na naman sa daan ha. Di naman po. Ang bagyo po ay si Aling Berta kasi ang lakas niyang sumigaw kanina sa palengke. Abay, baka narinig ka na naman niyang nangaasar. Baka ipahabol ka sa manok niya. Matapang yon at masakit manuka. Halalo, totoo naman po. Sa gitna ng kanilang kasayahan, kinuha ni Lolo Wally ang isang lumang baul. Sa loob nito, may isang itim na libro. Madilim ang pabalat, pero tila may kakaibang enerhiya itong inilalabas. Kirara, oras na para malaman mo ang tungkol sa ating lahi. Ito ang itim na libro ng hilot at albularyo. Maraming sikreto ang nasa loob nito at ikaw ang susunod na magmamana ng ating kaalaman. Ha? Ako po, Lolo? Bata pa po ako eh. Hindi ko naman po alam paano gamitin yan. Lahat tayo'y nagsisimula sa pagiging bata, apo. Pero sa tamang panahon, matututo ka. At maging ako, nagsimula sa wala. Hindi pa alam ni Kirara kung gaano kahalaga ang librong yun. Ang akala niya, isa lang yung lumang aklat. Ngunit ang hindi niya alam, ang librong yon ang magiging susi sa kanyang kapalaran at sa laban na haharapin niya sa hinaharap. Hindi pa niya alam na may nagmamasid sa kanila mula sa malayo at ang walang kamuwang-muwang na si Kirara, binabantayan na pala ng mga tao sa kaliwa. Sa maliit na kubo namumuhay ng payak, pero masaya sina Kirara at Lolo Wally. Si Lolo Wally na ang tumayong magulang ng bata mula nang mawala ang kanyang mga magulang. Hindi lang siya isang albularyo, kung hindi isang mapagmahal na lolo na handang gawin ang lahat para sa kanyang apo. Lolo, bakit ang aga-aga nating nagigising? Ang lamig-lamig pa ho eh. Abay, hindi ka pwedeng tamad, apo. Ang batang masipag, maraming natututunan. Sige na, maghilamos ka na riyan at tulungan mo ako sa pangunguhan ng halamang gamot. Bakit po kasi ako ang kinuha ninyong alalay? Ang dami-dami naman bata dyan sa baryo. Mas malaki pa sila kaysa sa akin. Kasi ikaw lang naman ang may dugong albularyo rito. Tsaka, sino pa bang magmamana ng kaalaman ko? Si Aling Berta? Yung ibang mga bata? Lalayo pa ba ako, ha? Halalo, baka marinig kayo ni Aling Berta. Gawin tayong adobo nun. Sa umaga, magkasamang namimitas na mga halamang gamot sina Kirara at Lolo Wally. Sa bawat dahon at ugat na kanilang nakukuha, tinuturuan ni Lolo Wally ang kanyang apo
tungkol sa kahalagahan ng kalikasan at panggagamot. Ito, Kirara. Ang tawag dito ay tawa-tawa. Mainam ito sa lagnat at dengue. Pag pinakuluan mo, nagiging tsaa na nakakagaling. Elo, ito pong nakita ko. Pwede rin ba to? Aba po, yang hawak mo. Damo lang, pangkambing yan. Kumbaga, pagkain ng mga hayop. Hala, kaya palang baho eh. Mali na naman ako. Sa kabila ng kaseryosohan ni Lolo Wally sa pagtuturo, hindi nawawala ang kakulitan nila ng apo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanilang samahan. Lolo, bakit po kayo naging albularyo? Wala po ba kayong ibang gustong gawin? Sadya po bang pagiging manggagamot nyo? Nung bata pa ako, Kirara, ang lolo ko rin ang nagturo sa akin. Sabi niya, ang albularyo ay hindi lang manggagamot, kundi tagapangalaga rin ng kalikasan at ng ating mga kababayan. Hindi ito trabaho, kundi isang tungkulin. Ibig po bang sabihin, albularya rin ako paglaki ko kagaya nyo po? Ikaw ang bahala, apo. Pero kung gugustuhin mo, nandito lang ako para ituro sa iyo ang lahat. Sige lo, pero pwede po bang maging makulit na albularya? Aba ikaw pa. Sige, basta tandaan mo, ang tunay na albularyo may mabuting puso. Hindi lang lakas ang puhunan, kundi malasakit. Sa gabing yun, hindi na malayan ni Kirara na unti-unti nang binabago ng kanyang lolo ang kanyang pananaw sa buhay. Ngunit hindi rin nila alam na sa malayo, may mga matang nagmamasid, mga matang hindi dapat pagkatiwalaan. Akala ni Kirara, ang buhay niya sa baryo ay palaging masaya. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Hoy, Kirara, ikaw na naman. Ang dumi mo na naman. Para kang taong gubat. Hala, totoo? Siguro natutulog yan sa ilalim ng puno kasama ng mga duwende. Baka naman kasama niya mga engkanto. Albularyo raw kasi lolo niya. Ano naman? Albularyong lolo ko, hindi mangkukulam. Di kayo na. Kawawang Kirara. Walang nanay, walang tatay. Puro damo lang ang kasama. Sa unang pagkakataon, hindi na nagawa pa na tumawa ni Kirara. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang tingin sa kanila ng ibang bata. Pakiramdam niya parang hindi siya kabilang sa baryo. Aba, Kirara, bakit parang pinagtaklabuan ka ng langit at lupa? Sobrang lungkot ng iyong mukha ay para bang Biyernes Santo. Ayoko na po sa baryo. Ayoko na po sa kanila. Masama silang lahat. Mga salbahe sila. Hala, ano bang nangyari, apo? Bakit galit na galit at puno ng hinanakit ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig? Sabi nila, kakaiba raw tayo. Sabi nila wala akong nanay at tatay. Sabi nila, puro damo lang ang kasama natin. Nilait nila ako at sinabihan pa ako ng mangkukulam. Ang sakit-sakit na mga sinabi nila. Tahimik lang si Lolo Wally. Alam niyang darating ang araw na mararamdaman ni Kirara ang ganoong sakit. Lalo na at naiiba siya. Lolo, turuan niyo po ako. Ha? Turuan ka ng ano? Turuan niyo po akong maging albularyo. Gusto kong maging malakas. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi ako mahina. Sige, kung yan ang gusto mo, magsisimula tayo bukas ng madaling araw. Ha?
Bukas po agad? Ay gusto mong matuto, hindi ba? Hindi pwedeng tamad. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Kirara, ang pagiging albularya. Hindi niya pa alam, pero ang desisyong yun ang magdadala sa kanya sa isang mas malaking laban. Maagang nagising si Kirara sa unang araw ng kanyang pagsasanay. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Pero isa lang ang sigurado niya, hindi siya uurong. Lolo, kailangan ba talagang ganito kaaga? Aba oo. Ang albularyo, hindi lang utak ang gamit. Kailangan malakas din ang katawan. Saka, para masanay ka rin habang bata ka pa. Akala ko naman puro dasal-dasal lang at gamot. May pisikalan din po pala tulo. Paano ka maghahanap ng halamang gamot kung hinang-hina ka? O sige, una mong pagsasanay ay punuin mo yang tapayan ng tubig. Ito Kirara, ang tawag dito ay yerba buena, gamot sa kabag at pananakit ng katawan. Ang bango, parang mentos, tsaka malamig sa pang-amoy. Tama. Ngayon, hanapin mo naman ang sambong. Alin dito? Parang pare-pareho naman ang mga dahon. Nakakalito po, Lolo. Hindi ko alam saan dito ang sinasabi nyo. Kaya nga dapat matuto kang magmasid. Ang sambong, malalaki ang dahon at may parang magaspang. Ito ba, Lo? Tama ba tong kinuha ko? Kasi sinunod ko lang po yung sinabi nyo sa akin. Ayan! Ang bilis mong matuto, Apo. Mana ka talaga sa akin. Matapos matutunan ang tungkol sa mga halaman, itinuro ni Lolo Wally kay Kirara ang unang hakbang sa paggawa ng anting-anting. Kirara, ang anting-anting ay hindi basta-basta. Hindi ito laro. Kailangan mong igalang ang ritual at dapat nagaling sa iyong puso para maging mabisa. Lolo, parang ang seryoso niyo po bigla. Dahil hindi biro ang pagiging albularyo. Ang isang maling galaw, pwedeng may masamang mangyari. Opo, Lo, susunod po ako. Uunawain ko ang lahat ng turo mo sa akin. Tatandaan ko lahat ng aral na sinasambit mo po sa akin. Matapos ang ilang linggo ng pagsasanay, sinubukan ni Kirara ang natutunan niya sa isang totoong sitwasyon, ang paggamot sa isang may sakit. Wale, ang sama ng pakiramdam ko. Parang may mabigat sa dibdib ko. Kirara, ikaw na ang bahala. Ipakita mo sa akin kung natutunan mo ang itinuro ko sa iyo. Ito na ang pagkakataon mo para maipakita sa akin na karapat-dapat ka. Ha? Ako po agad? Hindi po ba yun makakasama sa kanya? Oo. Hindi ka pwedeng kabahan sa ganitong trabaho, Apo. Magtiwala ka lamang sa iyong sarili at manalig sa Diyos. Palagi mong isa sa isip na kaya mo. Opo. Sige po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Dahan-dahang ginamit ni Kirara ang natutunan niya. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya, pero may tiwala siya kay Lolo Wally. Parang lumuwag ang dibdib ko. Salamat, Kirara. Ha? Gumaling ka po agad? Grabe, ganun po ka-epektibo ang langis na inilagay ko? Hindi agad, Apo. Pero ibig sabihin lang yan, tama ang ginawa mo. Ang galing! Isa na akong totoong albularya.
Huwag kang masyadong matuwa. Marami ka pang dapat matutunan. Opo, Lo. Pero magaling na ako, di ba? Nasunod ko po lahat ng tinuro mo sa akin. Hindi pa yon ang dulo ng pagsasanay ni Kirara. Bagkus, yun pa lamang ang simula. Sa hinaharap niya, may mas malaking pagsubok at mas mapanganib na kalaban ang naghihintay ng pagkakataon para umatake sa kanila. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sa ilalim ng gabay ni Lolo Wally, natuto si Kirara ng maraming kaalaman tungkol sa panggagamot at mga ritual. Pero hindi niya akalaing darating agad ang oras na kakailanganing gamitin niya ito sa isang tunay na laban. Lolo, bakit tayo nagmamadali? Ano bang meron? Natatakot na ako eh. May masamang pangitain ako, Kirara. May gumagalaw ngayong gabi at hindi maganda ang balak nila. Huwag ka lang magtanong pa at sundin mo na lang ang lahat ng sinasabi ko. Sa harapan nila, may isang kubong nasunog ang bubong. Sa gitna ng abo at usok, may isang babaeng nakatayo. Si Nena, ang kilalang mambabarang sa baryo. Dahan-dahang lumapit ang babae sa maglolo habang may hawak na isang itim na bote. Matagal na kitang hinahanap, Wally. Ito na ang pagkakataon para paslangin ka. Mariing tinignan ni Lolo Wally si Nena. Alam kong darating ang araw na ito, Nena. Pero wag mong idamay ang mga inosente sa kasakiman mo. Lalong-lalo na ang aking apo. Hindi kasakiman, Wally. Gantihan. Ito na ang pagkakataon ko para gumanti sa'yo. Matagal na panahon na din kitang hinanap. Biglang bumigat ang hangin. Para bang may anino sa paligid na hindi nakikita ang maglolo. Lolo, parang may kakaibang hangin. Ramdam ko na para bang may masamang magaganap. Mahigpit ang hawak ni Lolo Wally sa isang maliit na supot ng asin habang nakatingin sa mambabarang. Nena, alam mong hindi mo kami matatalo. Bumalik ka na lang kung saan ka nararapat. Huwag mo nang guluhin pa ang mga tao dito sa aming baryo. Huli ka, Wally. Mag-uumpisa na ako sa mga plano ko. Biglang lumitaw mula sa usok ang itim na insekto, malalaking pulang langaw na lumilipad sa ere at papunta yon kina Kirara at Lolo Wally. Lolo, ano yan? Nakakatakot ang mga insekto. Mabilis na naglabas ng isang panyo na may pulbos si Lolo Wally. Mga barang! Kirara, huwag mong hahayaang makalapit sa'yo. Paniguradong papatayin ka nila at hindi titigilan. Sumunod kayo sa utos ko at kainin ang kaluluwa nila. Walang ititirang buhay sa kanila at sundin ang aking dasal. Napapikit si Kirara. Inangat niya ang kamay pero hindi siya umatras. Anong gagawin ko, Lolo? Napakarami na mga langaw at bukod pa dun ang lalaki nila. Mabilis na tumingin si Lolo Wally kay Kirara. Inihagis niya ang isang maliit na bote. Kirara, gamitin mo ang banayad na usok. Magsisilbing proteksyon mo yan laban sa mga insekto ni Nena. Mula sa bote, lumabas ang puting usok na amoy halamang gamot. Lumipad yun sa paligid. Hinigop ang itim na insekto at unti-unting natunaw. Gumagana, Lolo! Gumagana nga siya, epektibo nga! Hindi yan sapat. Mas malakas ang mga alaga ko kesa sa'yo. Napansin ni Kirara ang pagbabago ni Nena. Kinakabahan siya pero lumalakas ang loob niya. Lolo, hindi na siya tao. Nakakatakot ang itsura niya. Nakakasuklam. Mariing tinignan ni Lolo Wally si Nena.
Humugot siya ng isang maliit na kutsilyo. Alam ko, kaya hindi na rin tayo magpapakatao sa labanang ito. Ihanda mo ang iyong sarili. Teka, napakabilis niya, Lo. Para siyang hangin na dumaan lang. Mabilis na hinagisa ni Lolo Wally ng puting pulbos si Nena. Huwag mong hayaang mahawakan kanya, Kirara. Tandaan mo ang lahat ng bilin ko sa iyo, Apo! Hindi to pwede. Ako dapat ang manaig sa laban na ito. Si Kirara, kahit natatakot ay hindi umatras. Huminga siya ng malalim. Inalala ang itinuro ni Lolo Wally at ang paggamit ng langis laban sa masamang nilalang. Mahigpit ang hawak ni Kirara sa bote, tsaka siya lumapit kay Nena. Kung gusto mong lumaban, sige, subukan mo ko. Halika rito, harapin mo ko. Biglang hinampas ni Nena si Kirara, pero naiwasan siya nito. Sumigaw si Nena, napaatras siya. Nasunog ang kanyang balat na natamaan ng langis. Hindi mo ko matatalo. Bata ka lang. Hindi ako padadaig sa isang tulad mo. Oo nga, bata pa lang ako. Pero hindi ako papatalo sa tulad mo. Kung ikaw ayaw mo padaig, pues ganun din ako. Mabilis ang pag-atake ni Lolo Wally. Isang mabilis na paggalaw ng kamay niya. Itinapon niya kay Nena ang natitirang pulbos. Sa isang iglap, ang dating nakakatakot na si Nena ay naging anino na lang ng kanyang dating sarili. At sa isang iglap, alam ni Kirara na hindi yon ang huling laban niya. Lolo, nanalo tayo. Nagawa natin madaig ang isang malakas na mambabarang. Hindi pa tapos ang laban, Kirara. Pero oo, nanalo tayo ngayong gabi laban kay Nena. At sa pagsikat ng araw, isang bagong Kirara ang humarap sa mundo. Hindi na lang isang makulit na bata, kundi isang tunay na albularya. Matapos ang matinding laban, ramdam pa rin ni Kirara ang pagod. Pero nang mapansin niyang biglang nanghina si Lolo Wally, nakalimutan niya ang lahat ng nararamdaman niya. Nakita ni Kirara na nakaupo si Lolo Wally sa lupa. Hawak ang tagiliran niya. Kaya naman, nag-aalalang lumapit siya at lumuhod sa tabi ng kanyang lolo. Lolo? Anong nangyari? Bakit bigla po kayong natigilan? May masakit po ba sa inyo? Wala ito, Apo. Gasgas lang. Malayo sa bituka at puso. Ngunit nakita ni Kirara na tumagas ang dugo sa damit ni Lolo Wally. Lolo, ang dami ng dugong umaagos sa inyo. Mukhang may sugat kayo. Mabilis na iniangat ni Kirara ang damit ng kanyang lolo at nakita niya ang malalim na sugat. Sa gilid ng tagiliran ni Lolo Wally, may isang malalim na hiwa. Hindi yun basta gasgas. Alam ni Kirara na hindi siya pwedeng maghintay pa. Dapat may kakawate dito. Kailangan ko rin ng sambong. Kailangan kong makahanap agad para magamot si Lolo. Hinila ni Kirara ang ilang dahon, pinutol ang ilang tangkay at nagmamadali. Alam ni Kirara na hindi siya pwedeng magkamali. Ang buhay ng kanyang lolo ang nakasalalay sa mga oras na yon. Kaya naman naging mabusisi siya kahit na nagmamadali. Mabilis na bumalik si Kirara. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Lolo Wally. Lolo, tiisin mo lang ha. Medyo mahap dito. Pero para rin to sa ikabubuti mo. Kayang-kaya ko yan, Apo. Ako pa ba? Malakas kaya ako? Mana ka kaya sa akin? Mahap di ba, Lo? Pasensya na po ah. Ito lang kasi ang nakita ko dito para magamot yung sugat nyo. Ay, konti lang, Apo. Pero ang galing mo. Alam mo na agad ang gagawin. Natutuwa ako sa'yo. Kasi natuto ko sa'yo, Lo.
Tinandaan ko po lahat ng turo mo sa akin gaya ng bilin mo. Tinakpan ni Kirara ng malinis na piraso ng tela ang sugat ng kanyang lolo. Sa unang pagkakataon, si Kirara na mismo ang gumamot sa kanyang lolo. At sa oras na yon, naramdaman niyang kaya niyang gawin ang itinuro sa kanya. Lumipas ang magdamag. Habang nagpapahinga si Lolo Wally, si Kirara ang nag-aasikaso ng lahat. Lolo, uminom ka muna ng mainit na sabaw para kahit papano lumakas ka po. Salamat, Apo. Napakaalaga mo. Hindi ako nagkamali sa'yo. Ikaw nga ang karapat-dapat bilang tagapagmana kapag nawala na ako. Siyempre naman, Lo. Kung hindi kita aalagaan, sino pa? Tsaka ako lang naman ang gagawa nito sa'yo. Ayoko rin po na mawala ka sa akin eh. Alam mo, Kirara, ngayon ko lang nakita kung gaano ka kagaling. Napakabata mo pa lang, pero ang dami mo nang nalalaman. Kasi naman, Lolo, magaling ang nagturo sa akin at ikaw po yun. Magaling kang guro, kaya magaling din akong mag-aaral mo. Alam kong magiging magaling kang albularyo balang araw, kagaya ko. Sa sandaling yun, alam ni Kirara na hindi lang siya basta batang makulit. Siya na ang susunod na tagapagmana ng kaalaman ng kanyang lolo. Sa unang pagkakataon, si Kirara mismo ang nakapagpagaling sa kanyang lolo. Hindi siya makapaniwala. Pero kitang-kita niya sa mukha ni Lolo Wally na gumaan na ang pakiramdam nito. Ang galing ko! Napagaling ko si Lolo! Hindi na ako basta bata na kinukutsa ng iba noon. Natutunan ko na ang lahat ng turo ni Lolo. Tuwang-tuwa si Kirara habang tumatakbo siya paikot sa bakuran nila at patalon-talon pa. Wow! Ang galing ko! Kaya ko nang manggamot! Tumigil siya sandali at tumawa ng malakas. Si Kirara, na dating batang makulit na laging sablay, ngayon ay may kumpiyansa na. Sa unang pagkakataon, naniwala siya sa sarili niyang kakayahan. Nakangiti si Kirara at mabilis na lumapit kay Lolo Wally. Lolo, ang saya-saya ko po. Hindi ko akalaing kaya ko yun. Napakaayos talaga. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nakita mo na. Sabi ko sa iyo kaya mo yan. Hindi mo lang napapansin. Pero matagal ka nang handa. Basta maniwala ka lang sa sarili mo at sa Diyos. Lolo, parang nananaginip lang ako. Kanina lang takot na takot ako tapos ngayon napagaling kita. Posible po pala yun, no? Apo, hindi ito basta swerte lang. Pinaghirapan mo yan. Tinutukan mo. At ngayon, nakita mo na ang bunga. Nakangiti pa rin si Kirara. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang lolo. Lolo, salamat po sa lahat ng tinuro niyo sa akin. Sobrang galing at hindi ako makapaniwala. Tumawa si Lolo Wally at hinaplos ang likod ng apo niya. Nako, Apo, hindi pa tayo tapos. Marami ka pang dapat matutunan. Pero ngayon magpahinga ka muna. Hindi mo pwedeng abusuhin ang iyong sarili dahil ikaw din ang mahihirapan. Opo, Lolo, pero grabe po talaga. Hindi ko pa rin maisip na nagawa ko yun. Aba kung ganyan ka ng ganyan, baka hindi ka na makatulog sa sobrang tuwa. Sige na, magpahinga ka na at kailangan mong magpalakas ulit at kailangan mong bumawi ng lakas. At sa gabing yun, natulog si Kirara ng may bagong kumpiyansa sa sarili. Sa kanyang puso, alam niyang kaya na niyang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanyang buhay. Maagang nagising si Kirara kinabukasan. Masaya pa siyang bumangon, pero napansin niyang wala si Lolo Wally sa kanyang higaan.
Lolo? Asan ka? Ang aga-aga pa po ah. Saan naman kaya siya nagpunta? Lumabas siya ng bahay at nakaramdam siya ng kaba. Naglakad siya papunta sa kanilang taniman. Doon niya napansin ang isang kakaibang ingay na para bang may nagpupumiglas. Dahan-dahang sumilip si Kirara mula sa likod ng punong kahoy at napalunok siya sa kanyang nakita. Si Lolo Wally, nakaluhod, may nakatali sa kanyang kamay. Sa harapan niya, nakatayo si Mando. Matagal na kitang gustong patayin, Wally. Matanda ka na. Dapat lang na mawala ka na sa bundok ito. Ikaw ang dahilan kaya hindi namin masakop-sakop ang baryong ito. Hindi mo kailanman mapapabagsak ang kabutihan, Mando. Kahit kailan, hindi na naig ang masasamang kagaya mo. Sinuntok ni Mando si Lolo Wally sa sikmura. Nanlaki ang mga mata ni Kirara at napahawak sa kanyang bibig. Bitiwan mo ang lolo ko! Gustong sumugod ni Kirara pero nanginginig ang kanyang katawan. Kitang-kita niya ang unti-unting pagpapahirap ni Mando sa kanyang lolo. Muling sinipa ni Mando si Lolo Wally, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Wala ka ng laban, matanda. Nawala ng lakas mo at ako na ang magwawakas sa buhay mo. Mas mabuti nang mamatay ako kaysa sumama sa kagaya mo. Tandaan mo, mapaslang mo man ako, hindi pa rin hahayaan ng Diyos na manaig ang isang kagaya mong kapon ng kasamaan. Yan ang problema sa inyo. Ayaw niyong magpaalipin sa mga malalakas. Puro na lang kabutihan ang nasa isip niyo. Minsan, piliin niyo naman ang maging masama. Kahit isang beses. Hinawakan ni Mando ang lieg ni Lolo Wally at iniangat ito sa ere. Napaluha ang bata at kaagad na lumabas sa pinagtataguan niya. Anong ginagawa niyo kay Lolo? Bakit niyo siya pinatay? Binitiwan ni Mando si Lolo Wally na halos hindi na makagalaw at tumawa pa siya ng ubod ng lakas. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Bata ka lang at wala kang binatbat sa akin! Lumakad siya palapit kay Kirara, pero bigla siyang tumigil. Sa likod ni Mando, humihingal si Lolo Wally. Pilit pa rin itong iniangat ang sarili, pero kita sa kanyang mata na paubos na ang kanyang lakas. Apo! Tumakbo ka na! Tumakas ka na! Hindi mo siya kaya! Umiling ang bata at naluluhang lumapit kay Lolo Wally. Hindi kita iiwan, Lolo. Hindi ko hahayaan na tuluyan ka nilang mapaslang. Napailing si Mando na may ngisi sa labi. Napakabait mo nga po, Kirara. Pero sayang lang dahil hindi na magtatagal ang lolo mo. Mabilis na bumunot ng matulis na patalim si Mando at itinarak yun sa dibdib ni Lolo Wally. Lolo! Walang hiya ka! Pinatay mo ang lolo ko! Napakasama mo! Bumagsak ang katawan ni Lolo Wally sa lupa at wala ng buhay. Parang tumigil ang mundo ni Kirara. Nanatili siyang nakatitig sa lolo niyang wala ng buhay. Unti-unting bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Lumapit si Mando sa kanya. Pero hindi na siya makagalaw sa tindi ng sakit na kanyang nadarama. Tandaan mo ito, bata. Wala kang magagawa para baligtarin ang nangyari.
Tumalikod si Mando at unti-unting naglaho sa dilim ng kagubatan. Iniwan niya si Kirara, nakaapak sa lupa. Yakap ang katawan ng kanyang lolo na wala ng buhay. Tahimik ang paligid. Maririnig lang ang paghikbi ng bata. 3 araw na ang lumipas mula nang mawala si Lolo Wally. Hindi na bumalik si Mando, pero iniwan niya ang isang sugat sa puso ni Kirara na hindi na maghihilom kailanpaman. Sa gitna ng maliit na bakuran, nakaluhod si Kirara sa harap ng isang libingan. Nasa tabi niya ang isang kandilang mahina ang sindi. Lolo, patawad po. Hindi kita nailigtas. Naging mahina ako ng araw na yun. Sobrang sama nila. Pero pangako, ipaghihiganti kita. Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi. Pero patuloy pa rin itong dumadaloy. Sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Pero alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa ganoong kalagayan. Hindi siya pwedeng maging mahina. Dahan-dahang pinigilan ni Kirara ang sarili niyang paghigpit. Tumayo siya, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi ko hahayaang mamatay ka ng walang katarungan, Lolo. Lalaban ako! Mula ng araw na yon, sinimula ni Kirara ang pinakamahirap na pagsasanay sa kanyang buhay. Sa madilim na bahagi ng kagubatan, makikita si Kirara nakatayo sa gitna ng isang bilog na guhit sa lupa. May hawak siyang lumang aklat, ang aklat na iniwan sa kanya ni Lolo Wally. Ang kahinaan ng aswang, ang liwanag, ang asin, at ang sariling kasakiman. Tumayo siya. Isinara ang libro at huminga ng malalim. Araw-araw niyang sinasanay ang sarili. Sa takbo, sa liksi, sa bilis ng pag-iisip. Si Kirara tumatakbo sa kagubatan, lumulusot sa makikitid na daan, nakikipagsapalaran sa malalakas na alon ng ilog, humahawak ng matulis na kahoy, at nagsasanay ng iba't ibang teknik sa panggagamot at depensa. Lumipas ang mga linggo. Mas naging matatag ang kanyang katawan. Ang dating batang pabaya, ngayon ay isa ng matapang na mandirigma. Sa isang maliit na kubo sa dulo ng kagubatan, nakaupo si Kirara habang nakalatag sa harapan niya ang ilang papel at dahon. May hawak siyang matulis na patalim. Iniikot ito sa kanyang mga daliri. Mando, hindi lang ikaw ang papatayin ko. Pati ang mga kasama mo. Hintayin niyo ang ganti ng isang apong inulila niyo. Sa loob ng mga linggo ng kanyang pagsasanay, natuklasan niya ang kahinaan ng mga aswang. Hindi sila pwedeng lumaban ng walang madilim na lugar. Ayaw nila sa asin at ang pinakamahalaga, sarili nilang kasakiman ang papatay sa kanila. Lahat ng kahinaan nila, gagamitin ko laban sa kanila. Tumayo siya. Mahigpit ang hawak sa kanyang patalim. Tumingala siya sa langit, sa maliwanag na buwan. Malapit na, maipaghihiganti rin kita, Lo, at sisiguraduhin ko na uubusin ko ang lahi nila. Sa loob ng ilang linggo, hindi tumigil si Kirara. Isa-isa niyang hinanap ang mga tauhan ni Mando, ang mga halimaw na tulad niya. At isa-isa rin niyang pinataob ang mga ito. Wala siyang sinayang na oras dahil nais niyang makaharap ang pumatay sa lolo niya. Walang iba kundi si Mando. Isang gabi, si Kirara, sinaksak niya ng matulis na kahoy sa dibdib ang isang aswang. Samantala, isang aswang ang tumitilapon matapos matamaan ng hinagis niyang asin. At isang mambabarang ang natumba matapos niyang paluin ang kahoy na may langis ng niyog. Hindi na siya kagaya ng dati. Sa puntong yun, isa na siyang magaling na mandirigma laban sa kasamaan. At ngayon,
Siya na lang at si Mando ang natitira. Madilim ang paligid ng mga oras na yon. Tanging ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag. Nasa gitna ng isang masukal na kagubatan si Kirara. Hawak ang isang patalim na puno ng ukit. Sa harap niya, nakatayo si Mando. Nakangisi at may mga dugo sa kanyang kamay. Ikaw na lang pala ang natira. Hindi ko akalaing papatayin mo ang mga tauhan ko. Bata ka lang, pero marunong ka na palang pumatay. Masyado yata kitang minaliit noon. Dapat pala, pinatay na kita noon pa, kasabay ng walang kwentang lolo mo. Hindi ako pumapatay dahil gusto ko. Ginagawa ko to dahil kailangan. Para sa lolo ko, para sa katarungan, at higit sa lahat, para matigil na ang kasamaan nyo. Lalo ka na! Katarungan? Walang katarungan sa mundo ng mga mahihina. Ako ang batas dito. At ang lakas ng loob mo na sabihin sa akin ang mga salitang yan? Kung ang lolo mo walang binatbat, ikaw pa kaya na bata lang? Biglang lumundag si Mando. Mabilis ang galaw niya. Iniwasan ito ni Kirara at dumaan siya sa ilalim ng braso ng halimaw. Agad niyang inundayan ng saksak ang tagiliran nito, pero naglaho si Mando na para bang hangin hanggang sa biglang lumitaw si Mando sa likod ni Kirara. Sinipa siya kaya tumilapon siya sa lupa. Mabagal ka pa rin, bata. Hindi mo ko kayang talunin. Sisiw ka lang sa akin. Tumayo si Kirara. Pinunasan ang dugo sa kanyang labi. Talaga? Tignan natin. Huwag kang masyadong hambog. Marami na ako napatumba sa mga kasamahan mo. Kaya naman huwag kang masyadong pakampante dyan. Binuksan niya ang palad niya. May hawak siyang pulbos ng asin. Bago pa makapag-react si Mando, hinagis ni Kirara yon sa mukha ng halimaw. Aray ko, anong ginawa mo? Pagbabayaran mo ito! Bumula ang balat ni Mando na natamaan ng asin. Nagsimula itong magusot na para bang natutunaw. Alam ko na ang kahinaan mo, Mando. Takot ka sa liwanag at sa sarili mong kasakiman. Lahat ng kahinaan mo inalam ko para handa ko sa paghaharap natin. Mabilis na tumakbo si Kirara sa isang tabi at hinila ang isang nakahandang bitag. Isang timba ng langis ng niyog na may halo ng mga dahon ng bawang at asin at mga mainam na panlaban kay Mando. Bumagsak ang timba kay Mando. Nabalot siya ng likido. Nanginginig ang katawan niya. Nagsisisigaw sa sakit. Hindi! Hindi ito pwede! Hindi mo ko matatalo! Nagkatapat na sina Kirara at Mando. Malamig ang hangin, pero ramdam ang init ng galit sa pagitan nila. Nasa masukal silang bahagi ng gubat. Puno ng anino at lumalagutok na dahon sa ilalim ng kanilang mga paa. Si Kirara, mahigpit ang hawak sa patalim. Nanlilisik ang mga mata. Si Mando naman, mayabang ang tindig. Halatang hindi takot. Bata, nag-aaksaya ka lang ng oras. Akala mo ba kaya mong talunin ng isang katulad ko? Hindi ako katulad ng mga inaswang mo. Hindi kita uurungan. Papatayin kita sa abot ng aking makakaya. Kung ganon, subukan mong iligtas ang sarili mo. Kayang-kaya kita! Mabilis na sumugod si Mando. Biglang naglaho at lumitaw sa likod ni Kirara. Pero mabilis ang kilos ng bata. Agad na umiwas siya. Gumulong sa lupa at agad bumalikwas upang umatake. Hinagis ni Kirara ang patalim. Tinamaan ang braso ni Mando. Dumugo yun. Pero imbis na masaktan,
Lalo lang siyang napangisi na tila ba nanunudyo. Ang sakit naman nun, bata. Pero hindi sapat yan. Malayo sa kakayahan na kaya kong gawin sa'yo. Mabilis na dumampot si Mando ng isang malaking sanga at hinataw yon kay Kirara. Hindi nakaiwas ang bata at tinamaan siya sa tagiliran at natumba sa lupa. Hindi pa ako tapos. Sisiguraduhin ko na ikaw ang mawawala sa mundong to at hindi ako. Napatingin si Kirara sa paligid. Naisip niyang hindi siya pwedeng magkamali. Dapat niyang gamitin ang lahat ng natutunan niya sa kanyang lolo. Mabilis niyang dinampot ang isang garapong puno ng asin na dala niya sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, inihagis niya ito sa mukha ni Mando. Kahinaan mo ang asin, di ba? Hindi lang yan ang dala ko. Maghanda ka! Hinila niya ang isang bote ng langis ng niyog na may dahon ng bawang. Binuksan niya ito at mabilis na ibinuhos sa patalim niya. Biglang sumugod si Mando sa kabila ng sakit na dulot ng asin. Bumuelo siya ng isang malakas na suntok pero umilag si Kirara at gumanti ng isang malalim na saksak sa tagiliran ni Mando. At sa pagkakataon na yun, hindi na nagawa pang umiwas ng nilalang. Hindi pwede ito. Lalaban ako at hindi ko hayaan na matalo mo ako. Gumulong si Mando sa lupa, nangingisay. Tumitirik ang kanyang mga mata. Lumalabas ang itim na likido mula sa kanyang sugat. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong pumatay pa ng iba. Ako mismo ang tatapos sa'yo. Sa isang mabilis na galaw, itinarak niya ang patalim sa puso ni Mando. Mabilis na lumakas ang sigaw ni Mando. Parang sumabog ang katawan niya sa liwanag. Sa huling pagkakataon, nakita ni Kirara ang takot sa mukha ng halimaw. Mabilis na lumakas ang sigaw ni Mando. Tumirik ang kanyang mata. At sa huling pagkakataon, nakita ni Kirara ang takot sa kanyang mata. Maya-maya pa'y naging abo si Mando at tuluyan siyang nawala sa mundo. Samantala, napaupo naman si Kirara at malalim na napabuntong hininga dahil sa labis na pagod na kanyang naramdaman ng mga oras na yon. Kinabukasan, isang panibagong umaga ang sumalubong kay Kirara. Nakatayo siya sa harap ng puntod ng kanyang lolo. Hawak ang luma niyang libro. Lolo, nagawa ko na. Naipaghiganti na kita. Nagawa kong mapaslang ang nilalang na pumatay sa'yo. Hinaplos niya ang puntod ng kanyang lolo, saka tumingin sa langit. Alam niyang hindi pa doon natatapos ang kanyang paglalakbay. Marami pang masasama sa mundo at sa oras na yon, handa na siyang ipagpatuloy ang sinimulan ng kanyang lolo. Makalipas ang ilang araw mula nang matalo ni Kirara si Mando, nagbago ang paligid. Ang dating madilim at puno ng takot na baryo ay tila unti-unting bumabalik sa dati. Ang mga tao'y nagsimulang lumabas sa kanilang mga tahanan. Hindi nila alam kung paano nawala ang panganib, pero ramdam nila ang katahimikan na matagal na nilang hinihintay. Si Kirara naman ay nakatayo sa harap ng kanilang baryo, nakatingala sa langit, habang mahigpit na hawak ang itim na librong iniwan ni Lolo Wally sa kanya. Hanggang isang araw, si Kirara ay tahimik na naglalakad sa palengke, dala ang isang bayong. Lumapit sa kanya si Mang Pepe, isang tinderong matagal nang nakakakilala sa kanya na palagi siya noong kinukutya. Oh, Kirara! Ngayon ko lang ulit nakita ang ngiti mo ha. Matapos nang mawala ang lolo mo. Abay, kumusta ka na ba? Medyo mahirap pa rin po, Mang Pepe. Pero alam kong gusto ni Lolo na magpatuloy ako. Tama ka anak. Malayo ang mararating mo.
Napakabuting tao ng Lolo Wally mo at sigurado akong ipinagmamalaki ka niya ngayon. Tsaka tiyak ko na ginagabayan ka niya mula sa itaas. Si Kirara ay ngumiti ng bahagya, saka kinuha ang ilang gulay at prutas. Matapos ay ibinigay ni Mang Pepe ang sukli, pero ibinalik yon ni Kirara. Wag na po Mang Pepe, isang paraan ko po ito ng pasasalamat sa inyo. Nagpatuloy si Kirara sa paglalakad, dala ang bayong. Habang naglalakad siya, napansin niya ang ilang bata na naglalaro sa kalsada. Mga batang minsang takot lumabas dahil sa mga aswang at mambabarang na naghari sa kanilang baryo. Napangiti si Kirara. Naisip niya, sa wakas, may katahimikan na sa kanilang baryo. Dahan-dahang lumapit si Kirara sa puntod ni Lolo Wally. Dala ang isang maliit na basket na may lamang prutas at kandila. Lumuhod siya sa tabi nito at dahan-dahang inilapag ang dala niya. Lolo, miss na po kita. Hinaplos niya ang puntod, saka tumingin sa langit. Huwag kang mag-alala, Lolo. Hindi ko hahayaan na bumalik ang dilim sa baryong to. Hindi ko hahayaan na may iba pang bata na mawala ng pamilya. Katulad ko. Sinindihan niya ang kandila at sa loob ng ilang minuto, tahimik siyang nanalangin. Kinabukasan, maagang nagising si Kirara. Sa loob ng kanilang bahay, inaayos niya ang halaman. Binalikan ang lumang aklat ng kanyang lolo at sinimulang basahin itong muli. Habang nagbabasa siya, biglang may kumatok sa pintuan. Isang ale, may dalang batang umiiyak. Kirara, ang anak ko, may sakit. Hindi siya makatulog. Parang may bumabara sa dibdib niya. Tulungan mo naman kami ng anak ko. Napalunok si Kirara. Ngayon ang unang pagkakataon na siya mismo ang tatawagin bilang albularya. Inalala niya ang mga tinuro ng kanyang lolo, ang paghawak ng pulso, ang tamang dasal, at ang halamang gamot na dapat gamitin. Huminga siya ng malalim, saka tumayo. Sige po, Aling Marta. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko. Pumasok ang mag-ina at nagsimulang asikasuhin ni Kirara ang bata. Ang kwento ni Kirara ay isang patunay na hindi hadlang ang edad para ipaglaban ang tama. Kahit nawala ang kanyang lolo, hindi ito naging dahilan upang sumuko siya. Sa halip, ginamit niya ang mga natutunan niya upang protektahan ang kanyang sarili, pati na ang kanyang bayan. Tapang at paninindigan, hindi natin kailangang maging malakas upang lumaban. Minsan, sapat na ang tapang at paniniwala sa sarili. Kabutihan ang laging mananaig. Anuman ang dumating na pagsubok, ang kabutihan ang laging magwawagi laban sa kasamaan. Yan ay palagi ninyong tatandaan. Si Kirara ay isang batang albularya, ngunit higit pa sa pagiging manggagamot, isa siyang simbolo ng pag-asa at pagbabago.